Disciples character. Alright? So, ayoko nang pahabain pa. Alam kong excited na kayo sa lesson natin. Disciples character. Ano ang definition ng character? What do you mean by character? Anybody? Character? Yung mga joke ko, tanggalin nyo yan, ha? Wala. Hindi kasama yan. Ha? Katangian ng Yun. Okay. Sige po. Hindi ko alam po. Character. Katangian. Yeah, katangian. Yan. Okay. So, ano pa? Any other character? Bida. Redefine. Characters. Like, Quality. Yan. The quality. Yan, parang gano'n, no? Kasi, skill, kakayanan, di ba? And then, yung attitude. Ito naman yung ugali. Ugali. So, ang character ay katangian or quality. Katangian. Okay. So, sa gabing ito, ang pag-aaralan natin ay ang kahalagahan ng katangian ng isang alagad ng Panginoon. The disciples' character. Okay. Ano-ano ba yung mga importanteng karakter dapat taglayin ng isang lingkod ng Diyos? Ano yung mga mahalagang katangian na dapat ay meron tayo bilang mga disciple o bilang mga lingkod ng Panginoon? Talagang napakabait sipag ni Ate Alex, nag-take note. Yan. So, tingnan natin yung mga susunod na talata natin. Talata tuloy. Ang tawag doon, slide. Yan. So, Romans 13:14, sabi dyan, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Dito, sinabi dito ni Pablo yung word na clothe yourselves. Ibig sabihin, taglayin natin ang mga katangian ni Kristo. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng word na yan, tularan natin o kaya ay taglayin natin, magkaroon tayo ng mga katangian ng Panginoong Hesus. Amen? Yan. So, Jesus Christ is the perfect example. Ang tao ay hindi perfect. Right? Alam naman natin yan. Kahit sino pa, pastor man tayo, o ano man ang ating kalagayan sa mundo, we are not perfect. Mayaman, mahirap, lahat tayo ay prone to sin. May pagkakataon na nagkakasala tayo. We are not perfect. Kaya nga, ang Bible, ang laging sinasabi ng Bible, si Jesus ang ating perfect example. Apostle Paul sabi niya doon sa 1 Corinthians 13 verse 1, sabi niya, follow me as I follow Christ. Yung word na follow, it means to imitate. To imitate Christ. Sabi niya, imitate Christ as I follow Him. Sorry, Pablo. Imitate Him, sabi niya. Imitate Him as I imitate Christ. So, si Paul, naintindihan niya yung kahalagahan ng pag-follow or pag-copy o pag-imitate sa buhay ng Panginoong Hesus. Kaya ganun din yung sinasabi niya sa mga iglesia, no? Sa mga mananampalataya. Tularan ninyo ako. Ibig sabihin, taglayin ninyo, magkaroon kayo ng pagdanais, sikapin ninyo na magkaroon kayo sikapin ninyo na taglayin ang mga katangian ng meron ako katulad ng katangian ng Panginoong Hesus. Yan. Because Jesus is the perfect example. So ano nga ba ang kahalagahan ng karakter? Tingnan natin sa susunod slide. Tandaan natin ito, no? And this also, yung mga bagay na ito, you can also share this sa mga school ninyo. Actually, yung mga PowerPoint natin, no? Hingiin nyo lang sa akin ng personally, you can avail this one for only $5. Just kidding. Ibibigay ko sa inyo ng free yung mga PowerPoint natin. Kung gusto niyo i-share yan sa inyong mga school, halimbawa, meron kayong devotion o kaya ay naatasan kayo na mag-speak sa inyong mga gatherings, no? Let me know. Bibigay ko sa inyo yung ating mga PowerPoint para magamit ninyo. Okay? So, number 1, your character is one of your major assets. Tandaan niyo to, ha. Hindi yung inyong physical appearance ang inyong asset. Anong ibig sabihin ng asset, by the way? Anong ibig sabihin ng asset? Asset means yung katangian na meron ka na
pwede mong gamitin na advantage para sa'yo. Okay, halimbawa, yung intelligence, yung pagiging smart, magiging matalino mo, asset mo yun. Right? Asset mo yun. Pwede kang ma-hire sa trabaho dahil matalino ka. Kasipagan. Pwede kang ma-hire dahil masipag ka. Ibig sabihin, madali kang matanggap sa trabaho. Educational attainment. Kung ano yung educational background mo, nakatapos ka. Tingnan nyo sa panahon ngayon. Di ba? Ang hirap-hirap na nga ng buhay at ang hirap-hirap magkaroon ng trabaho. Di ba? Ang hirap maghanap ng trabaho. Pero yung ibang mga nagtatrabaho, gusto mag-resign. Ang hirap ng ang dami ko naririnig mga teachers. Teacher, ang hirap pala mag-teachers. Gusto ko na mag-resign. Sabi ko sa sarili ko, nagpapatawa ka ba? Ang daming tao na unemployed. Walang trabaho. Ang nahihirapan maghanap ng trabaho. Ikaw, may trabaho ka. Gusto mo mag-resign. Diba? Sa panahon natin ngayon, ang hirap makahanap ng trabaho. Kahit na nga yung graduate, yung mga professional na, yung mga nakatapos na ng 4 years course, bachelor, nahihirapan magtrabaho. Paano pa kaya kung hindi ka tapos? Di ba? Kung halimbawa high school graduate ka, mas mahirapan kang magtrabaho. Kaya nga, asset mo kung ikaw ay meron kang educational attainment, meron kang natapos, meron kang, kumbaga, advantage mo yun. So, yun yung ibig sabihin ng assets. Alright. Now, ang asset natin, maaaring yung ating physical appearance, kagaya halimbawa yung mga nagtatrabaho sa mga mall, sa mga modeling, o kaya sa mga mga sales lady, mga ganyan. Ang laging tinitingnan ay yung quality nila, qualification, laging sinasabi with pleasing personality. Yan. Pleasing personality. Lahat kayo, tanggap sigurado kayo, no? Pag mag-a-apply kayo ng pagiging sales lady sa mga SM, sa mga mall, lahat to tanggap Kasi lahat kayo may pleasing personality. So, si PJ, pag nag-apply ito, baka manager agad to. No? Kasi sa star, no? Star. Yan. So, di ba? Ganun yan Itanggap kayo, pleasing personality. Yan ang asset. Pero alam niyo ba, physical appearance, educational attainment, mga secondary lang yan. Alright? Ang pinaka-importante ninyong asset, o pinaka-importante ninyong quality na dapat meron kayo ay ang inyong mga character. Kaya nga sa school, merong character building course, di ba? GMRC. Naabutan niyo yun? Ngayon, meron pa rin ba ngayon yun? Good moral and right conduct. Yes. Character building yon. Binibuild yung tinuturuan kang maging masunurin, magalang, mapagpakumbaba, mapagbigay, mapagmahal sa Diyos, mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa kalikasan. Yun yun yung mga values na yun. Tinuturuan tayo kasi character building Alam niyo ba sa Japan, by the way, sa Japan, no? Naalala ko na naman, Japan, yung mga language na ganyan, no? Karaoke, no? Kamo-kako, yan. Tandaan mo yan, ha? Pagpangit, kamo-kamo. Sa Japan, mga mahal na kapatid at mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito. parang sa radyo, parang sa Iglesia ni Cristo, no? Sa Japan, ang mga estudyante from grade 1 hanggang grade 5, hindi sila tinuturuan ng academic subjects. Alam niyo ba yun? From grade 1 to grade 5. Walang subject na math, English, science, history, wala. Ang tinuturo sa kanila, more on character building. How to love the country. Kaya nga yung mga Japanese, talagang grabe yung pagmamahal nila sa bansa nila. They are willing to die for their country. Kaya nga nung panahon ng World War II, Ate PJ, mayroong tinatawag na mga kamikaze. Ang kamikaze, ibig sabihin nun, sila yung mga nakasakay doon sa Tora-Tora, yung maliit na eroplano. Ang kaya lang dalhin ng eroplano na yon, ang pwede lang sumakay doon, isang tao lang. At mga bomba, mga bomb, atomic bomb, mga ganun. At pag yun ay lumipad na sa himpapawid, no, wala nang balikan yun. Pag lumipad sila, ibig sabihin nun, ready to die na yun. Yun ang ibig sabihin nun. Talagang, pag nabuhos na nila yung mga bomba nila, ang last na gagawin nila,
ibubulusok na nila yung kanilang eroplano, yung Tora-Tora. Ibubulusok na nila yung kanilang eroplano doon sa kuta ng kalaban. Para mamatay yung mga kalaban, mamamatay din siya. Yun ang kamikaze. Ganun ang tinuturo sa Japan. Ibig sabihin yung talagang pagmamahal sa bayan. Kaya mula sa ano pa lang, elementary, hanggang grade 5, puro about love your country, love your God, love your neighbor, love your parents, obey your parents. Mga ganun, more on character. Kasi nga, character building is very important. Yan. Pati yung honesty, no? Sa Japan, sa Korea, na, ewan ko, di ba, sino nakapunta na ng Korea? Parang wala pa, no? Sa Korea, meron silang tindahan doon na hindi mo kailangan, walang tao. Walang nagbabantay. Halimbawa, news stand, yung tindahan ng mga magazine, mga newsletter, at saka mga fruit stand. Iiwanan mo yung pera mo. Gusto mo ng apple. Kukunin mo yung apple, 20 pesos yung apple, ibibigay mo yung 20 pesos mo. Walang yun. Walang nagbabantay. Kukunin mo yung 20 yung apple. Kaya kung may sukli, 100, kukuha ka ng 80 pesos. Kukunin mo yung apple. Ganun ang tindahan sa Japan. Walang nagbabantay. Gawin mo sa Pilipinas yon, ubos ang apple. Pati yung sapin ng table. Pati table tanggal, no? Walang matitira na tinda mo doon, no? Ultimo yung uod ng saging kukunin nila yon, no? Di ba? Pero sa kanila, grabe yung... Kasi nga, bata pa lang, naturuan na sila ng pagiging matapat. Bakit? Because character is very important. Okay, so, anong sabi dyan? Your character is one of your major assets. It can determine how far you go in life. Importante, di ba? Ibig sabihin nun, ano sa Tagalog yun? It can determine how far you go in life. Your character can determine how far you go in life. Ano mo tatagalogin yun? Nakasalalay sa karakter mo, kung hanggang saan ka makakarating sa iyong buhay. Kung hanggang saan ka dadalhin sa buhay na ito. Nakasalalay sa iyong karakter. Kung bad character ka, hanggang dyan ka lang. Pero kung good ang karakter mo, you can go as far as you want. You can go as far as you can. Diba? Yun ang At saka kahit saan ka magpunta, hindi ka mawawalan ng kaibigan. Whether your ministry, career, and marriage will either grow or remain stagnant is a function of your character. So, maliwanag yan sa ministry, mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, sa inyong career, pag nakatapos na kayo ng inyong mga kurso, no? Yung inyong marriage life, nakasalalay pa rin ang sa mga yan, kung magiging successful ba ang inyong ministry, ang inyong career, ang marriage life nyo, it will grow, pwedeng pwedeng maging stagnant, nakadepende yon sa inyong karakter. Okay? May malaga yan. Skills and hard work. Ito paborito tong statement ni Pastor Arlene. No? Ito yung quotation niya. Favorite motto ni Pastor Arlene. Skill and hard work can take you to the top, but your character will either sustain or keep you on there or bring you down. Right? Ibig sabihin, paigsiin lang natin, yung skill natin, magaling ka, talented ka. Dahil doon, pwede kang sabihin ng boss mo, ipopromote kita. Popromote ko tong taong to kasi skillful, maraming alam sa buhay, maraming alam na trabaho. Taas ka agad ng posisyon mo, di ba? So, yung skill can put you on the top. Pero it's just a matter of your character. Either, depende sa yung character. Kung maganda ang character mo, you will keep on the top. Pero kung hindi maganda ang yung character, you will also fall down. Ganun ang buhay. Ganun ang ibig sabihin ng character. So, kahit magaling ka, talented ka, marami kang kayang gawin, pero kung hindi ka marunong makisama sa kapwa-tao mo, hindi ka mapagpakumbaba,
Hindi ka marunong kapwa-tao, makisama, communication, wala rin yung kwenta. Kahit sa academic ninyo, mga mahal na kapatid at mga ginigiliw kong taga-subaybay sa programang ito, ano? Kahit na kayo ay makagraduate na, academically, mayroon kayong kurso. Pero, hindi kayo marunong makisama sa workplace nyo, hindi kayo marunong umiti, hindi kayo marunong makibagay, matatanggal kayo, hindi kayo tatagal sa trabaho nyo. Totoo yan. Kasi academic, hindi mo naman ipipresent sa, kahit pag-apply ng trabaho, hindi ka naman pupunta doon at sasabihin mo sa boss o doon sa nag-interview, dadalhin mo yung card mo. No? Dadalhin mo yung card mo. Oh, sabihin ni PJ, ma'am, sir, 98 ako sa English. 99 ako sa science. 95 ako sa math. Hindi mo naman pwedeng sabihin yun eh. Hello, Ate Rosel. Gandang gabi. Hindi mo pwedeng sabihin. Hindi mo pwedeng dalhin yung card mo when you are applying for a job. Di ba? Hindi. Iiwanan mo yun. Mayroon ba kayong nakitang nag-apply ng trabaho, dala-dala yung card niya? O yung good moral? Yung good moral sa school? Wala, di ba? Anong dala mo doon? Resume or CV. Doon sa CV, yun yung mga na-accomplish mo, yung mga experience mo, di ba? Yung experience mo, work experience, educational background, gano'n. And then personal details. And then kung may iba ka pang gustong idagdag doon, mga highlights mo sa work mo, mga accomplishment mo, achievements mo, pwede mong idagdag 'yon. Pero at the end of the day, pag sinabi nung nag-interview sa iyo nung boss, okay, we will give you probation, 3 months. 3 months probation. Anong ibig sabihin ng probation? Parang interim, parang isusubukan ka for 3 months. Obserbahan ka noon. parang lahat ng galaw mo may CCTV nakatutok sa'yo. CCTV, lahat ng kado may CCTV. Inoobserbahan ka for 3 months kung you are doing your job well. Kapag hindi ka maganda, hindi ka marunong makisama, hindi pala maganda, no? Hindi ka marunong makisama, hindi ka parang ayaw din sa'yo ng mga kasama mo sa trabaho, hindi ka marunong umiti, nakasimangot ka palagi, pagpasok mo sa trabaho, nakamisangot ang mukha mo, parang nilamukos na papel, na ready ng, itapon, ha? O, sasabihin sa'yo ng boss, you are fired. Diba? Hindi mo na, wala ka yung character mo. So, character is very important. Ngayon, sa paglilingkod sa Panginoon, mahalaga din ang character. Tingnan natin yung susunod na slide. Tingnan ninyo yan. Bago dyan, no? Sabi dyan, anointing without good character is disaster. No? Anointed ka. Ang dami kong kilalang anointed. Pag nag-preach sila, talagang may mga nakikinig, umiiyak. When I was in Bible school, Ate Mariel, sa Bethel Bible College, no? Meron akong mga kasabayan na mga young pastor. Katulad ko, young pastor, pero hindi ko kasi pogi, no? Kasi nung panahon nun, ako lang talaga ang pogi doon. Sa totoo lang. No? Just kidding. Pag nag-preach sila, Ate Mariel, no? Yung mga tao talaga umiyak. Sabi ko, gusto ko rin ganun. No? Pag nag-pray ako, tapos magpapaaltar ko lang. May mga ganun, di ba? Nakakita na kayo na ganun? Sa PCL ba may mga ganun? Yung nag-aaltar ko, tapos umiyak yung mga tao, nilalayan's. Tapos nag-slain. Na-slain, natutumba. Nakakita na kayo ganun? Ikaw, Ate Rosel. Yung nililay hands, tapos natutumba sila. Nakita na kayo, Angel? Angel, tawa ka ng tawa. Tinatanong, nakita ka na gano'n? Ha? Sorry, no comment. Di ba may mga ganun, pastor, ba, bro? Mga kapatid, magsilapit kayo dito sa altar. Sa altar call. Tapos nililay hands yun, nililay hands. Ang dami ko nakita ng gano'n. Tapos tutumba yung mga tao kay Joel. Tapos nagwawala. Ang dami ko na. Sabi ko, gusto ko yung gano'n. Gusto ko pag nag-preach ako, yung mga tao talagang mapatouch ang puso nila. Tapos pag nilayans ko, natutumba. Gusto ko yung gano'n. Pero alam nyo, yung mga pastor na nakita kong gano'n, ngayon wala na sa ministry. Oo. Na-backslide yung iba. Yung iba, nag-abroad na lang. Wala na. Anointed. Tumutumba yung mga tao pag nilalayan sila. Pero ngayon, wala na sa ministry. Ako na lang natira.
Oh, mga mahal na kapatid, kasi sabi diyan, anointing without good character is disaster. Judas and King Saul enjoy divine selection, divine anointing. Di ba? Si Judas, pinili ng Diyos, pinili ni Jesus. Si King Saul, he was anointed as a king of Israel. Siya ay in-anoint ni. Sino nag-anoint kay King Saul? Sino? Si? Sino? Elijah? Samuel. Si Samuel ang nag-anoint kay King Saul. But their characters destroyed them. Oh, nasaan na ano nangyari kay King Saul? Ano nangyari kay King Saul? Ate Mariel? Ano nangyari? Naging Inalis siyang hari, pinalitan siyang hari ni David kasi tigas ng ulo niya eh. He disobeyed God. Yeah? Ano nangyari kay Judas? Siya ay kamatay. sa pamagitan ng pag-inom ng ng insecticide. Hindi. He hanged himself. Tinitest ko lang kayo. Yan. Okay. So, anointed, pero sira ang karakter nila. And then another one, gifts without character is a waste. Samson was anointed and gifted. Kilala niyo si Samson? Yes. Oh, malakas si Samson eh. Yung power niya galing sa Diyos. Akala nila yung power ni Samson sa buhok. Kaya nga, di ba, ang haba ng buhok ni Samson, nasa right siya, nasa right. Pero ang totoo, hindi galing sa buhok. Ang lakas ni Samson ay galing sa Diyos. Nung nawala na yung kapangyarihan ni Samson, yung anointing ng Panginoon, wala na rin siyang silbi, di ba? But his untamed character sent him to early grave. Namatay siya. Nakasama siya doon sa gumuho na pader ng Philistine, di ba? A good company without character will lead to miserable end. Judas enjoyed the best privilege in the company of our Lord Jesus Christ. Pero alam na natin kung anong nangyari kay Judas. 3 years kasama si Jesus Christ. Di ba? 3 years. Pero natalo siya ng kanyang pagiging greed, pagiging sakim sa salapi. Yan. So wala rin, no? Kahit anointed ka, kahit na gifted ka, kahit na maganda kang kasama, pero sira ang character mo, wala din. Okay, so character. Let's talk about character in a biblical perspective. Bang! A disciple must be fat. Sabi ko din. Disciple. Huh? A disciple must be fat, like PJ. Yes. PJ is a fat. Is fat. Are you fat? The disciple must be fat. Alright? Sinong fat dito? Taas ang kamay. Fat? Are you fat? Yan. PJ, aminado. Fat ka? Ayan. Rosel, fat? Ayan, fat. Okay. Fat, ano lang yan? Acronym. Yan. May ibig sabihin niyang fat na yan. Okay. Number 1, letter A, letter F. Faithful. Faithful. A disciple must be faithful. Now, pag binasa na rin the parable of the talents sa Matthew 25:14-30, pwede ba ninyong buksan yan? Sige nga, subukan natin. Yung parable na yan ay tungkol sa isang mayamang lalaki. No? At siya ay pumunta sa malayong lugar. At iniwan niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang fortune, fortune, kayamanan, sa kanyang 3 alipin. Yan, di ba? At sa kanilang tawag nila dyan ay talents. Yung talent na yan ay equivalent yan sa mga gold or treasure. Ayan. Ayan, tama ba? Parable of the talents. So, bawat isa tinawag niya. Bawat isa. Yung isa tinawag niya, liga, sabi niya, alis ako, punta ako sa malayong lupain, I will give you 5 talents. Bigyan niya ng 5 talents yung isa. Tinawag niya naman yung isa pang alipin, binigyan niya ng 2 talents. And then tinawag niya ulit yung isa, binigyan niya ng 1 talent. Umalis na yung mayamang lalaki. So, naiwan yung 3. Sabi nung mga alipin, yung isa, sabi nung binigyan ng 5 talent, okay. Binigyan ako ng 5 talent, pagyayamanin ko to. Ibig sabihin, pararamihin ko to. So, ang ginawa niya, ininegosyo niya, no?
Hindi, not necessarily na nandun yung sa Bible, pero dumating yung panahon, dumating na yung boss, yung amo, yung may-ari, yung mayamang lalaki dumating. Tinawag niya ngayon yung kanyang mga alipin, yung binigyan niya ng mga talents. Kuya Joel, tinawag niya isa-isa. Unang niya tinawag yung binigyan niya ng 5 talents. Sabi niya, Kiko, alika nga. Si Kiko kasi yun. Kiko, dapat si Kiko, sabi niya. Sabi niya, boss, amo manager. Sabi niya, Panginoon, binigyan mo ko ng 5 talents. Sabi niya gano'n. Eto, ipinangnegosyo ko yung 5 talents. Kumita ako ng another 5. Wow, sabi mo gano'n. Binigyan niya ng 5 talent, kumita ng 5 talents, at binigay niya doon sa boss amo niya. Tuwan-tuwa yung Panginoon niya, yung kanyang master, sabi ng Panginoon, sabi niya, well done, my good and faithful servant. Di ba nakalagay dyan? Well done, my good and faithful servant. I gave you 5 talent, and now, sabi niya, tumubo ka pa ng 5. Sabi niya, come, sabi niya, and rejoice with me. Yeah, nakalagay dyan eh, rejoice with me. So, tapos, tinawag naman niya yung pangalawa, si Asyong. Asyong, halika na. Halika, pasok si Asyong. Yung binigyan ng 2 talent. Si Asyong yun. Pasok si Asyong. Sabi niya, Panginoon, sabi niya gano'n, binigyan mo ako ng 2 talent at nilaga ko sa bangko. Time deposit. Ayan. So, kumita ulit ito ng another 2 talent. Ito, 4 talents. Tuwan-tuwa na naman yung Panginoon. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Come and rejoice with me. Yan. Ito na. Si Burnok. Ito na si Burnok. Yung binigyan ng 1 talent. So, tandaan niyo yung mga pangalan ha. Kasi may quiz tayo dyan. Ha? Sino yung una? Si Kiko, si Asyong at si Burnok. Okay, ito na si Burnok. Si abang-yabang ni Burnok. Boss! Manager, amo, Panginoon. Ayan. Ito na yung 1 talent mo. Kasi alam ko, mahigpit ka, stricto ka, no? Ito yung 1 talent mo. Galit na galit yung Panginoon, sabi niya, hangal! Sabi niya, hindi mo man lang ipinangnegosyo itong binigay ko sa'yo, no? Wala kang silbing alipin. Sabi niya gano'n, tinawag niya yung kanyang mga sundalo, sabi niya, hulihin nyo nga itong lalaking ito, itapon nyo sa labas. Di ba? Basahin nyo. Tapon nyo sa labas. Kunin nyo kung ano yung meron sa kanya. Yung natitirang 1 talent sa kanya, ibigay nyo doon sa meron. Sabagat kung sino yung meron, bibigyan pa. At kung sino yung wala, kahit ano pa yung meron sa kanya, wala sa kanyang matitira. Di ba? Tinapon siya. Anong lesson nun, mga kapatid? Tayo ay binigyan ng Panginoon ng mga kakayanan, mga talento, mga God-given gifts, mga God-given talents na meron sa atin. At inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging faithful. Tayo ay magiging matapat sa kung ano ang ipinagkaloob niya sa atin. Kahit ano pa man yan, no? Walang taong hindi binigyan ng talento ng Panginoon. Lahat tayo binigyan ng gifts ng Panginoon, ng kakayanan na dapat nating gamitin para sa kanyang kalwalhatian. Yan ang ibig sabihin ng faithful. Faithfulness means we are willing to use our whole life for God's glory. Yan. Gamitin natin kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Maging matapat tayo. Ang ibig sabihin ng another word for faithful ay good steward. Kasi kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon ay ano yung pinagkatiwala lang sa atin yun. We are steward. Steward means katiwala. Katiwala. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Kaya kung matapat tayo, sabi ng Bible, kung matapat tayo sa kakaunti, pagkakalooban pa tayo ng mas malaki. Pero kung hindi tayo matapat sa kakaunti, paano tayo pagkakatiwalaan sa higit na malaki? So, even sa small thing, pag maging matapat tayo, sigurado tayong pagpapalain tayo ng Panginoon. Sa finances natin, God is expecting us to be faithful. Sa pamilya natin, sa pag-aaral natin, sa ministry natin, God is expecting us to be faithful. Okay? Next tayo. Bang! Available. So, letter A is F, faithful. Number 2, available. Available, pag sinabi natin available, whenever, kahit kailan. Whenever God calls you,
you will say yes to Him without reservation. Walang pag-alinlangan, walang hindi mo pwede sabihin na, Lord, teka lang. Lord, sandali lang, may ginagawa ko. Lord, sandali lang, nag-aaral ako. Sandali lang, Lord, busy ako. Available means yung buong buhay mo, puso, katawan, available. Kagaya ngayon, I'm very, very proud of you. Kasi alam ko, minsan masama din ang panahon, minsan din masama din ang mga pakiramdam ninyo. Pero pinili pa rin ninyo na nandito sa BTS lesson. That is availability. Only the available person can be willing to serve God full-heartedly. Only the available. Kasi anin mo yung magaling, hindi naman available. Tanga? Ha? Anin mo yung talento, talented, magaling. Oh, kayang gawin ng isang bagay o ano, pero hindi siya ready. Hindi siya available. Di ba? Anin mo yung magaling magsalita, hindi available. Mas gugustuhin ng Panginoon yung pipi na available. Ah, papupuntahin ka ng Panginoon sa bundok para magmisyon, mag-share ka ng Word of God. Magaling ka. Hindi ka available, hindi ka tatawagin ng Panginoon. Pipiliin ng Diyos yung pilay. Pipiliin ng Diyos yung pilay na available. Di ba? Mahalaga ang availability. Kaya tinatanong kayo, are you available eh? Kasi yan ang tanong ng Diyos sa ating lahat. At tinanong niya si Isaiah. Isaiah 6 verse 8. And so Isaiah said, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sabi ng Diyos kay Isaiah, Ate Mariette. Sabi niya, whom shall I send? Sino ang aking isusugo? Sino ang aking ipadadala? Sabi ng Diyos kay Isaiah. And you know what? And sabi ni and who will go for us? Then said I. Sabi ni Isaiah, and I said, here I am. Send me. Hallelujah. Imagine, ang Diyos naghahanap ng taong available. Nung ba panahon na yon? Ano sabi niya? Sino ang susugo ko? Sino ang magkare-represent sa akin? And then Isaiah said, Lord, I am here. Send me. Kapag tinawag ka ng Panginoon at sinabi ng Lord, sino kaya ang ipadadala ko? Ang daming magagaling, ang daming matatalino, ang daming may mataas na pinag-aralan, may pera, pero hindi sila available. Kayo ba? Tayo ba? Ikaw ba? Available ka ba sa Panginoon? Di ba? Yan ang tanong eh. Kaya mo bang sabihin sa harapan ng Panginoon, Lord, I am here. Send me. Di ba? I'm willing to serve you. Nandito ako. Mark chapter 1, 17 to 18. And Jesus said unto them, come you after me, and I will make you to become fishers of men. Nakakatuwang yung kwentong ito kasi when Jesus called the 4 disciples, yung first disciples, and then sabi nila, di ba, after ng catch of fish, nagano sila kasi magdamag silang nangingisda eh. Di ba, Ate Kasi, magdamag silang nangingisda, pero wala silang nahuli. They were very disappointed and discouraged. Imagine, uwi sila sa bahay, kahit buntot ng dilis, wala sila. Kahit buntot ng dilis, hindi sila nakahuli nung araw na yon. Imagine, professional fisherman sila, sila Peter. Pero nung araw na yon, wala silang nahuli. And then, ready na sila umuwi. Here comes Jesus. And Jesus said, cast your nets one more time. Cast your nets one more time. And they followed. So when they cast their nets, nakuha nila yung nahuli na napakaraming isda. Nagulat sila na lalo na si Pedro. Sabi ni Pedro kay Jesus Christ, Lord, away from me, I am a sinful man. And then Jesus Christ said, from now on, sabi niya, you follow me, and I will make you fishers of men. And you know what? Sabi sa Bible, immediately, basahin nyo, the Bible says, immediately they left their boats and nets and followed Jesus. Iniwan nila yung bangka, iniwan nila yung sagwan, iniwan nila yung lambat, at sumunod sila sa Panginoong Jesus. Agad-agad. Forthwith. Forthwith. Uso ngayon yung word na yun eh. Sa Senado, yung impeachment ni Sara Duterte. Forthwith. Ibig sabihin, agad-agad. Nanonood ba kayo ng balita?
Ayun pala. Kaya pala hindi nyo alam. Forthwith. Ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad or kaagad or immediately. Forthwith. Yan. Tandaan nyo yung word na yan. Forthwith. 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 Yan. So Jesus called them and they followed him immediately. Then the rich young ruler. Alam niyo yung kwentong ito? Yung rich young ruler, Ate PJ, alam mo yan? Yan. Yung lumapit kay Jesus, yung lalaking ito. And then sabi niya kay Jesus, Lord, teacher, sabi niya. Makikita niyo sa Matthew chapter 19, 16 to 22. Binabasa mo, Ate Alex? Tinitingnan mo? Yung Matthew 6:19. Sabi niya, teacher, how can I get eternal life? Sabi niya, how can I get eternal life? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? You see, this guy, he asked a very important question. He knew that this is the most important question to be asked. How can I get eternal life? And then nung sabi ni Jesus Christ, sabi niya, you want to have eternal life? Sige, follow the 10 commandments. Obey the 10 commandments. Thou shalt not make idols, worship God, obey your parents, lahat yan, no? Do not commit adultery, do not covet, mga ganun, lahat, 10 commandments. Anong sagot ng lalaking ito, yung rich young ruler? Sabi niya, ginawa ko na lahat ng yan since I was a young boy. Since I was a child, I did all of this. I fulfilled the 10 commandments. Now, sabi ni Jesus Christ, grabe to ha, okay to ha. Okay, one more question, one more thing to do. Sabi niya, go back to your home and sell all your possessions and give it to the poor and follow me. Diba? Sabi niya, okay ka ha, ginawa mo na pala yung 10 commandments ha. Tignan natin. Ito ang another test. Mayaman to mayaman, rich young ruler. Ibenta mo ang iyong mga kayamanan. Ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Nung sinabi ni Jesus Christ yun, the Bible says, basahin niyo, sa Matthew makikita niyo yan, sa Mark makikita niyo yan, sa Luke makikita niyo yan, the young rich ruler went away sad because he is very rich. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan just for the sake of Jesus. Hindi niya kayang sumunod kay Jesus, tatalikuran niya yung kanyang mga kayamanan at susunod kay Jesus. Hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya kayang i-give up. Hindi niya kayang talikuran yung kayamanan niya at susunod kay Jesus. Hindi. Ang hirap sumunod kay Jesus kasi kinakailangan mong may talikuran Hindi ka pwedeng sumusunod kay Jesus. Dala-dala mo rin yung mga bagay na tinatangkilik mo. You cannot follow Jesus while you are still carrying all the things that you value for yourselves. You cannot do that. You have to put them down. Lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa'yo, you have to put them down so you can freely follow the Lord Jesus Christ. Amen? So, sabi doon, he went away sad. Mga mahal na kapatid at mga ginigiliw kong tagapakinig sa programang ito. Are we willing? Are you willing? Are you willing? Sa mga kapitbahay namin dyan, are you willing to give up all the things, all the important things, all your possessions, just for the sake of following Jesus? Willing ba tayo? Willing ba kayo? Willing ba? Willing ka ba? Ka ba? Willing ka ba? Are you available for the Lord? Mahirap, di ba? Ang hirap. Sabi ko sa inyo, etong discipleship na subject na to, di ba? Yung mga una nating pinapag-aralan, yung mga Christology, yung about the Holy Spirit, di ba? More on theology lang yon, mga theology. Mahirap din yun, syempre. Theology yun Pero eto, discipleship is another level. This is another level.
Pag gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan mong may talikuran. Meron kang i-give up. May give up ka. Minsan kahit love life. Alam niyo ba na ang hirap sumunod sa Panginoon? Tapos meron kang karelasyon na hindi believer, for example. Hindi mo kapareho ng pananampalataya mo. Mahati yung focus mo. Kaya nga may mga ibang tao na tumitigil sa Panginoon, tumitigil, nag-i-stop. Bakit? Kasi hindi nila mag-give up yung ibang bagay, yung other love nila. Kasi kailangan ang love mo dapat si Jesus. Number 1 dapat si Jesus eh. Dapat ang mahal na ang first love natin, ang most important priority natin on the top of the list si Jesus dapat. Kasi kapag si Jesus na ang second at meron ka ng ibang first, may iba ka ng first love, trabaho mo, pamilya mo, o kaya yung boyfriend o girlfriend mo, o iba pang bagay. Pag sila na yung first, at si Jesus na yung second, nagkakaroon na tayo ng problema doon. Masisira na yung focus mo. Doon na mag-uumpisa na manlalamig ka na, makikita mo na lamang, ay, wala ka ng gana sa church, wala ka ng gana sa discipleship, wala ka ng gana sa panalangin. Kasi hindi na si Jesus ang first love mo eh. Kaya nga dapat lagi ang first love natin ang nasa top of the list. First priority, walang iba ang Panginoong Hesus dapat. Amen? Yan. So, available. And then lastly, bang, teachable. Fat nga eh, fat. Are you fat? Yes. Yan. Si Ate PJ ay fat. Faithful, available, teachable. Are you teachable? Ayan. Alam niyo, sa mga church, ang daming gustong magturo. Ha? Sa church. Ang daming gustong magturo. Ang daming kong nakita na ang daming magagaling magturo. I'm not referring to SCF, no? Sa ibang simbahan, may nakita akong gagaling magturo. Ang gagaling magturo. Ang daming gustong magturo. Pero ito ang problema. Ayaw nilang maturuan sila. Ha? Ayaw nilang maturo. Ayaw magpaturo. Ayaw nila. Magaling na ako. Tuturuan. Professional na ako. Yung iba nga naming mga sa ICF, sa church namin. Yung iba kasi doon may mga license na silang as teacher, professional teacher. So one time, si Pastor Arlene nag-organize si Pastor Arlene ng teachers training. Sunday school teachers training. Sunday school teachers training. So, ang mga Sunday school teacher doon ay mga licensed teacher na, yung mga natuturo sa public school na. Totoo yan. Grade 4, grade 5, mga ganun. Alos lahat kasi ng membro sa ICF, mga karamihan ay mga public teachers. Nagpatawag si Pastor Arlene. Teachers training. Kasama yung mga existing teachers at yung mga tuturuan, mga bagong Sunday school teacher. Kasama nga si Eli dun eh. Mga iba pa mga Sunday school teacher. Mga bata, mga young people. Alam niyo kung sino lang yung mga dumating? Yung mga young people lang. Yung mga bagong sibol, yung mga 17 years old, 16 years old, mga 14, yung mga gustong matuto. sila Erica, sila Ayana. Sila lang yung mga pumunta, yung mga licensed teacher. Di umattend. Pero sa bahay lang sila. Anong ibig sabihin nun? So, parang sinasabi nila, ako tuturuan. Licensed teacher na ako. Pero iba yung pagtuturo sa public school, iba yung pagtuturo sa church. Iba yun. Kasi sa church, may theology, may about God, about the Bible. Pero ang pinapakita doon, bakit mo ako i-train? I'm already trained. Dapat ako magturo sa'yo. Dapat ako mag-ano sa'yo, di ba? Ganun eh. Pride. Yes. Pride. Hindi na sila matuturuan kasi maalam na. May mga ganung tao. Maalam na. Oh. Pero sa Bible, ang isang tunay na disciple, kahit na magaling ka pa, kahit na may doctoral ka pa, pero willing ka pa rin matuto. Amen? May kilala ako, mga PhD na eh. Mga PhD na, Kuya Paulo. Nakikinig pa rin ang sermon ng mga young pastors.
po doon. Willing to learn from the young pastors. Hindi pa graduate, yung nagpipreach, hindi pa graduate. Pero yung mga PhD graduate, mga PhD, mga doktor na, professor na, maraming panahon na silang naging professor sa mga Bible school. They sat down there and they listened to the young pastor. Humility and teachable heart. Di ba? Teachable heart Handang, willing kang matuto sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Sabi ni Paul kay Timothy, yung mga bagay na natutunan mo sa akin, ituro mo din yan sa mga taong willing matuto, sa mga taong teachable, para dumating ang panahon, sila din ang magturo sa iba. Yan. Alam niyo kung ba't kayo nandito? Mahal na kapatid at mga ginigiliw kong taga-subaybay sa programang ito. Alam niyo why you're here? Why? Because you are teachable. You have a teachable heart. You are willing to learn. Kasi alam niyo, may matututunan ako sa gabing ito. Kaya nga nung last Thursday, natuwa ako sa testimony ni sa shinare ni Alex Sabi niya, actually, masama ang panahon ko, masama ang pakiramdam ko. Di ba sabi ko, Alex, last Thursday? Tapos parang ayaw ko nga umaten kasi tinatamad ako. Pero sabi ni Alex, ate na lang ako para may matutunan ako. Di ba you share it last Thursday? Do you remember that? Yan. Tapos kaya umaten, di ba, pumunta ka. Sabi niya. Ano sabi pa niya? Ano yung sabi niya? Yeah, you are here because you have a teachable heart. Oh, si Rosel, imagine tinan mo si Rosel. Saan ka ba galing yan? Sa school? Dito, pastor, nakatulog din siya sa Okay. Masama pakiramdam niya na, pero pumunta pa rin, no? Yung Acts 18, 22, anong oras na ano oras na ate? Ay, kuya. 9, 10, 9, 7. Okay. Huwag kayong magalala, matatapos na to agad. Acts 18, 22 to 26, anong sabi dyan? Pakibasa, sino yung, dito? Ate Mariel, gusto kong marinig yung boss mo kasi bihira magsalita. Pwede bang basahin yung verse 22 hanggang 26? Like Ella daw. Like Ella ha? Kasi moralde ka Moralde dapat yan. Caesarea, who went up to Jerusalem and greeted the church, and then he went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out From there. and traveled from place to place throughout the region of Asia and Phrygia. all the disciples. 24. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a true knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with the great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. 26 began to speak boldly in the synagogue. But Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Yun, thank you, Ate Mariel. Alright, sige. Now, asan dyan yung teachable? Asan ang teachable dyan? Verse 26. 26. Sabi dyan, no? When Priscilla and Aquila heard him, they invited him. Sino yung in-invite nila? Si Apollos. Okay, he was learned man. Yan, si Apollos. Sa verse 24, sabi doon, no? Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was learned man, ibig sabihin, educated man, with a thorough knowledge of the scriptures. Meron siyang alam sa salita. He had been instructed in the way of the Lord and spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. So, okay yung pagtuturo ni Apollos. He's a good teacher. Apollos was a good teacher.
though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. Nagtuturo si Apollos sa mga sinagoga. When Priscilla and Aquila heard about Apollos, they invited Apollos to their home and explained to him the way of God more accurately. Teachable heart. Imagine si Apollos, ano ni Apollos? He was a learned man with a thorough knowledge of the scripture. Magaling na to. Magaling na tao na to. Maalam na to sa salita ng Diyos. Pero nung na-meet niya si Priscilla and Aquila, sino itong mga Priscilla and Aquila? Sino yan? Kilala niyo sila Priscilla and Aquila? They were husband and wife at ang trabaho lang nila ay tent makers. Tagagawa lang sila ng tolda. Ibig sabihin, mga simpleng mamamayan lang sila. Kumpara mo kay Apollos, si Apollos, he's a learned man, educated, professional man, parang teacher na siya, di ba? Si Priscilla and Aquila, tent makers. Pero nung nalaman ni Priscilla and Aquila, narinig nila tungkol kay Apollos, in-invite nila si Apollos sa bahay nila at sila ang nagturo ng salita ng Diyos kay Apollos. Yung tent makers, yung husband and wife, the tent makers, ate, Alex, yung mga tent makers, sila yung nagturo doon sa professional. Anong ibig sabihin nun? Di ba dapat yung professional magturo doon sa tent makers, ha? Di ba? Pero nagkabaliktad. Yung mga tent makers, sila yung nagturo ng salita ng Diyos kay Apollos. Anong ibig sabihin nun? Apollos was humble enough to be teachable. Amen? He was humble enough to receive the knowledge, the explanation about the Word of God. You know, they invited him and they explained to him, ipinaliwanag nila kay Apollos ang mga bagay na patungkol sa Diyos more adequately. Anong ibig sabihin nun? Mas tamang pagtuturo, piniliwanag nila. Specifically, particularly, no? Explain very well, thoroughly. Kasi nga si Apollos, may alam lang siya pero hindi siya ganoon educated siya pero hindi siya masyadong maalam sa scripture. Pero sila Priscilla and Aquila, tinulungan nila si Apollo. Mas maunawaan ang misteryo ng salita ng Diyos, ang hiwaga ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, Apollos, meron siyang teachable heart. And I hope tayong lahat ay may ganitong katangian, characters. Ano yung una? Balikan natin, kuya. Ano yung letter F? Dapat ikaw ay faithful. Faithful? Amen. Amen. Dapat ikaw ay available. Dapat ikaw ay teachable. Yan. So, ganda, no? So, next Thursday, a disciple must be teen. Must be teen. Teen naman, ha? Ano kaya yung T? Magpahanap ako. Gagawa tayo ng acronym. THIN. Trustworthy, humble, or honest. I. Ano yung I? Ano pwedeng I? Yan. Intentional. And ano ba yung N? Mahirap. May invento na lang tayo. Meron tayong lesson. Okay. So, any question before we leave?